yung mga challenging, no? Sabi nga ng mga anak ko pa, wala ka bang Bible study na challenging? Sabi ko, anong challenging? Yung bang maglalakad tayo sa ilog, matutulog tayo sa tabi ng ilog, papasok tayo sa mga lugar na alanganin, yan, mas maganda yun pa. Challenging. No? Nakaka-challenge. Nakaka-revive. No? Hindi comfort zone. Hindi po na-discover ng iba yon. Hindi po na-discover ng ibang mga leader ng reliyon yan. Kung bakit ang malapastor nag-ayuno ng 40 days at itinaya niya kanyang buhay, pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Napakadelikado. Ang Abu Sayyaf na mismo nagsabi, bakit kayo pumasok dito? Impyerno tong lugar namin. Mga demonyo kami. Oh, sabi nung mga Abu Sayyaf, mga demonyo sila. At ang lugar nila, impyerno. Ganon din ang sabi ni Governor Abdul sa Kortan. Ganon din ang sinabi ng sundalo. Yung brigade commander ng Philippine Army. Yung provincial director ng Philippine National Police. Ang papasukin nyo ba a place of no return? Pero bakit pinasok ng mahal na pastor? Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. O dakila Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangat dalangin ng hinirang propeta sa huling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa aking pagdadala na iyong banal mensahe sa oras na ito. Mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang akin kung magagawa. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibanghilyo ng kaligtasan. At sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pagalinlangan lumayas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our joyous Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And also, we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Coman Almeda, and I also greet the whole family of our beloved parish in the Lord, our beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, dito po sa Kawayan City, Isabela Outreach, sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers, to my beloved co-workers and co-preachers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 16. 1 Pedro chapter 1, verses 15 to 16. At pakihanda po, minamahal, ang ating pumabasa sa 2 Corinthians chapter, unahin po natin ang Romans chapter 12 verses 1 and 2. Yun po yung pakihanda, minamahal. Pakibasa ang unang Pedro 1, chapter 1 verse 15 to 16. God commands His people to be holy in all conduct because He is holy. Ating pumasahin. Sounds.
Praise the Lord. Kung na ito'y unang Pedro, 1:15 hingga na 16. Ngem kas iti nangayab kada kayo, ket na santuan. Ag santo kayo met, iti amin, akababalinyo iti biyag. Tayo ni surat. Ag santo kayo, kaputasyak, santo anak. Amen. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po, minamahal, ay gustong wasakin ng dyablo. Yung kautusanan, yan ang mahal na Panginoon. So ang mga Kristiyano, so tayo po ay, ito po minimal yung salita ng Diyos ay tumutukoy po sa mga Kristiyano, mga believers. Kasi yung mga unbelievers, hindi naman talaga sila naniwala, maliban na lang kung mabuksan po yung kanilang pangunawa. Dahil sabi nga ng Bible, sila ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. They are blinded by Satan. Mabasa po natin yan sa Banal na Kasulatan. Pag hindi mabuksan yung pangunawa mo, hindi mo talaga maunawaan ang Banal na Kasulatan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So yung ating pong binasa kanina ay para po sa mga mananampalataya. Na yun po yung number 1 na target ng dyablo. Kasi yung mga hindi pa mananampalataya, sa kanya na po yun, minamahal. No? Sa kanyang pudir pa yun. Ang demonyo, ang dyablo, si Satanas, ay nakafocus po siya sa mga hindi sa kanya. Para malinlang. Para mawasak ang ating buhay. Dahil yan po ang trabaho ni Satanas, to kill, to steal, and to destroy. Amen. Ang ating mabait na Diyos, ang Kanya pong hangarin sa atin ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa Kanyang paraiso sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, He commands His people to be holy. To be holy. So, there are, so we are to obey this command in order to please God. Para tayo po ay kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. For we belong to Him. Communicate Christ to others and benefit ourselves both now and for eternity. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi pag hindi po tayo namumuhay sa kabanalan, minamahal, mahirap po tayong makapag-share. So we cannot communicate Christ to others. We cannot share our Jesus sa ibang tao. Pag hindi po tayo lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Amen. Mayroon pong puwersa na pumipigil sa atin. Pero yung mga lumalakad sa katuwiran ng Diyos, wala makakapigil. Mararamdaman mo yan. Habang ikaw ay nagsasalita, lahat na sinasabi mo, minamahal, ina-anoint ng mahal na Panginoon yung mga salita na sinasabi mo. Magugulat ka na lang yung kausap mo. Kung may karamdaman, naramdaman na niya, gumagaan na yung kanyang sakit. Gumagaling na siya.
tumutulo yung kanyang luha na hindi niya maintindihan kung bakit. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sinabi po dito, minamahal sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, sa Roma kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 2. Kindly read it. Dito'y Roma 12:1 at 2, kunana dito'y kakabsat ko, dawatek nga rod kada kayo, aga po tinaindaklan nga asit ti Diyos, kada tayo, ipayo ko matibagiyo akas daton as bibiyag, nasantuan ken makayayo ken kuha, daytoy ti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipayo, sanyo a tultuladen dagiti ugali ti daytoy alubong, ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Diyos, ket pabaruin yo naan-anay, iti panunot yo, ket maamon yun to ti pagayatan ti Diyos, noon niya tinaimbag, makayayo ken kuana ken awan, pagkurangan na. Amen. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Be not conformed to this world. Oh? Pero kinontra po ng diablo yan. Sasabihin ng diablo, obsolete na yan, luma na yan. Applicable lang yan noong unang panahon, hindi na yan sa ating kapanahunan. Computerized na tayo ngayon. Nasa digital age na tayo. Millennial na tayo. Daming mga salita na naririnig natin. No? So, ang sinabi ng Bible, kahit digital age na tayo, panahon na ng millennial o ano pang mga sinasabi nila, ang sinabi po dito, and be not conformed to this world. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Everybody say praise the Lord. So hindi po yung pwede na siguro ito, no? Parang nag-set tayo ng sarili po nating standard. Okay na to. No? Hindi po yun minamahal. Sinabi dito, perfect and acceptable will of God. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan ang dahilan kung bakit nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos sa ministeryong ito. The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Signs, wonders, miracles. Narinig po natin yung mga patutuo ng bawat isa. Sigurado ako minamahal. Hindi po nyo pwedeng sabihin, hindi ko kasi naintindihan. Kasi sariling lengguwahe na po ninyo yon. Pwede siguro ako magsabi, hindi ko naintindihan. Dahil hindi talaga ako nakakaintindi ng Ilocano. Yung baka yung pagkaintindi ko, baka hindi yun ang ibig niyang sabihin. No? Kasi konti lang yung naintindihan ko sa Ilocano, minamahal. So kung tuloy-tuloy siguro yan na magpatutuo kayo ng Ilocano, nagsasalita ng Ilocano yung testimony leader, baka pagdating ng ilang buwan, makakaintindi na ako. Amen.
Kasi pilit kong iniintindi. Ha? Nung dumating kami sa Tugigaraw, nakashock kami kasi doon dahil may nagpatotoo. Ibanag yata yung pagkasabi. Iba ang meaning sa amin doon, yung kanyang sinabi. Sabi niya, salamat ti Apo, giyawa, manggagawa, o magbabuhat. Yung yawa kasi sa amin is diablo. Parang ang pagkaintindi ko, diablo yung manggagawa, parang gano'n. So, makita mo na ang mahal na Panginoon talagang napakatalino. Pag ibanag ang magbanggit sa mga ganong salita, hindi kasalanan. Pero kung kami ang magbanggit, pagmumura na kasi yun, pag sasabihan ka ng isang Bisaya ng ganong salita, parang minura ka na. Amen. So, kailangan nag-a-adjust kami. May mga salita din kami na ibang meaning sa kanila, no? Yung pala na nung nagkaroon ng iba't ibang wika sa Tower ng Babel, ayon sa Bible, nag-away ang mga tao. Kasi hindi na sila nagkaintindihan. Yung binanggit ng isa, iba pala yung meaning ng kabila, no? Mayroon ngang nagsabi sa akin, minimal, na isang construction, meron silang ginawang construction at yung malaking tubo, kasing laki ng paa na bakal na tubo, dulo-dulo, binuhat ng Tagalog at saka Bisaya. Sabi ng Tagalog, pare, mabigat ano? Sabi naman ng Bisaya, bitaw. Di binitawan. Pumalo dito sa, kasi buhat-buhat dito. Pag sabi bitaw, binitawan, pumalo dito. Bakit mo binitawan? Sabi mo bitaw. Kasi nabigatan nga siya. So, sabi, pare, mabigat, bitaw. Binitawan niya. Yung bitaw po sa amin is, oo. Oo nga. Parang nag-approve siya na mabigat pare, oo nga. Parang ganon. Bitaw. Ayun. Di halos magsuntukan na yung dalawa dahil ikaw pa naman hawak-hawak mo yung bakal tapos binitawan ng kabila. Papalo talaga sa liig mo yon. Masakit, minamahal, no? So, mas maganda sigurong magsalita kayo ng salita nyo, magsalita din kami ng salita namin, bahala ng mahal na Panginoon. Amen. Nakadalo ako sa Baguio nung wala pa ako sa Jesus Miracle Crusade. Hinahanap ko pa yung katotohanan. May nag-invite sa aking classmate ko. Wala akong naintindihan. Buong pananambahan. Ang salita nila hindi Ilocano, Ibaloy. Yung Igorot, minamahal. Ibaloy at saka kankanae. Yung bigit kasi, may Ibaloy, may kankanae diyan na salita. Iba yung Ibaloy, iba rin kankanae. Hindi ko maintindihan. Sabi naman ng kanilang pastor na bahala na daw ang Holy Spirit magbukas sa pangunawa ko. Maya-maya, bigla silang napupuspos, nag-speak in tongues. Lalong hindi ko naintindihan. So, lumabas po ako minamahal na wala ko alam dahil nagsalita sila ng kankanae o Ibaloy, tapos nag-speak in tongues. Wala akong naintindihan talaga. Pero, umiiyak ako. Yung kumakanta sila, puro din mga Ilocano, o ano ba yung kanta nila, minimal. Talagang lokal talaga yung pananambahan na yun. Hindi na ako bumalik dahil wala nga akong maintindihan. Gusto kong gumaling sa aking sakit. Pagtingin ko sa salamin, wala naman akong nakitang kagalingan. So, hindi ako bumalik. Hanap na ako naghanap. Iba't iba. Nakapasok ako sa Bible Baptist, Life in the Spirit Fellowship, Good News Fellowship,
Tapos hanggang doon sa campus namin, Lakas Angkan, hanggang nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade. Dito ko naintindihan. Ang linaw na pag magbasa ko ng Bible, after nung nabaptize ako, napakadaling intindihin. Ganoon lang pala kasimple. Bakit nung hindi pa ako nabaptize in the name of Jesus Christ, hindi ko naiintindihan. Yung pala mga tao, nagdidebate. Dahil hindi nila maintindihan yung nakasulat sa Bible. Sa Jesus Miracle Crusade, wala nang debate dahil nabuksan yung unawa natin. Amen. Wala nang magsabi, depende yan. Depende sa sitwasyon. Pag tinuro yung kabanalan, talagang sumunod tayo. No question. At pinagpala naman tayo. Amen. Di ba? So, pag susunod tayo, sabi nga, minamahal, we are to obey this command in order to please God. For we belong to Him. To communicate Christ to others and benefit ourselves both now and for eternity. Kung paano tayo pinagpala ngayon, lalo na kung tayo ay nandoon na sa kaharian ng Diyos. Dito nga sa lupa, parang langit na rin. Nakakatikim na tayo, ganito pala ang langit. No? Nung naglingkod tayo sa Malapi noon, parang little heaven na ang mundo para sa atin. Bagamat sa mga hindi pa naglilingkod sa Diyos, parang impyerno ang mundo. No? Paggising sa umaga, another problem na naman. Makalimutan na lang pag makatulog. Pag hindi na makatulog, lalong problema. Amen. Lalo na kung may iniindang sakit. Pero pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dito pa lang sa lupa, parang langit na ang pakiramdam mo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So sabi po dito, may namahal sa James 1:27 at pakihanda ang unang Juan 2:16. So we must not love this ungodly world. So we must not love this ungodly world system, identify with it, become attached to the things in it, or participate in its sinful pleasures and activities. 1:27 ng Santiago, pakihanda ang unang Juan 2:16. Kuna na ito'y Santiago 1:27. Tinadalus ken saan narugitan na reliyon, iti sangwanan iti Dios ken ama tayo ket daytoy. Ti pangtulong kadagiti awanan ti ama ken dagiti balo a babae iti panagrigrigat da ken mangsalaknip iti bagi manipod iti panangdadael iti lubong. Amen. So ano po yung sinabi minamahal sa Santiago 1:27? Pure religion. No? So marami pong umaangkin nito. Kami ang totoo. Kami ang itinayo ni Kristo. Oh. Pero hawak-hawak baso ng alak, hindi mapigil-pigilan yung pag-usok ng kanilang ilong ng sigarilyo. Pero sila daw ang totoo. Sabihin naman nila, wala lang kaugnayan yon. Basta ang relihiyon nila ay itinayo ni Kristo, ligtas daw sila. Kung ganon, wala na siya ng utos ang mahal na Panginoon. Sasabihin niya, pasok na kayo dito. Akong nagtayo dito. Hindi na sana siya sabihin niya, be holy for I am holy. Amen. Everybody say praise the Lord. So anong sinabi ng Bible, ng banal na kasulatan about religion?
pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. Yung pala na maraming may mga tinatawag na bahay ampunan, no? Yung mga matatanda, pag wala nang mag-aalaga, i-adapt nila. Sa Amerika naman, pag tatanda ka na, dalhin ka na doon, home of the aged, no? Kasi walang panahon ang mga anak na mag-alaga sa iyo pag matanda ka na. So, dadalhin ka na doon sa home of the aged. Magbayad na lang yung mga anak mo doon at may mag-alaga sa iyo. Karamihan mga Pilipina o Pilipino, no? Yung mga caregiver. Oo. So, magkita-kita yung mga matatanda doon sa isang lugar na yan na parang hotel o parang school. Puro sila mga matatanda na doon lahat. At may araw na bisitahin sila ng kanilang mga loved ones. No? So, pag yung mga bumibisita sa kanila, pag sila'y tatanda na rin, doon na rin sila pupunta. Kasi yun ay culture na yun. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero may advantage din po yan. Lalo na kung ang isang matanda, umabot ka na ng 80, 90, lalo na kung wala kang lupa, wala kang mga ari-arian na ipagmana, para ka na lang bulan ng volleyball na ipasa-pasa. Amen. Sabihin, Ma, o Pa, ako nila palagi nag-alaga sa iyo. Punta ka na naman doon sa isang anak mo doon. Oh. Para, hindi naman ako ang anak lang eh. 10 kami. Ako lang ang palagi nag-alaga sa iyo. Di, lipat-lipat ka na lang. Amen. Oh, yun. Pero kung mayroon kang ari-arian, ay, kahit dito ka mamatay, Ma, o Pa, mahal na mahal kita. Pati yung titulo ng lupa mo, mahal ko rin. Palakpakan natin mahal na Panginoon, may namahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, sa Amerika, mayroon silang home of the aged. No? So, sabi dito, minimal, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. And, ito, ang nakalimutan. Na madali lang kasi ito eh. Madali lang yung isa. And to keep himself unspotted from the world. Everybody say, praise the Lord. So, ang religion pala ay isang virtue. Amen. Nasa bawat mananampalataya, hindi po ito pangalan ng relihiyon. Ito po ay virtue. Ano bang Tagalog ng virtue? Ugali ba? Tama? Oh? Ugali. Na ikaw ay nag-ingat. Ingat na ingat ka na hindi ka mahahawaan ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. At pag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, secured ka na. Hindi ka pabayaan ng mga anak mo pag tatanda ka. Sabi nga dito, pati yung hindi mo kadugo, pupuntahan mo pa eh. Di ba? Happy birthday pala sa ating beloved Mami Florfin Pasyon. 90 years old na siya. Kahapon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. No? Nandun yung kanyang mga anak, nandun yung kanyang mga apo, nandun yung kanyang mga mahal sa buhay na nakipag-celebrate ng kanyang kaarawan. Ang ating mahal na kapatid, minamahal, 90 years old. Pero hindi nag-absent yan.
Miyerkules, overnight, Sunday service. Kung siguro, kung pupunta kami sa mga lugar ng mga NPA, kung sabihin niya namin, Mami, sama ka, sasama siguro siya. Pag bumababa siya dyan, pinapasalubong namin ng mga choir, ayaw niyang magpahawak. Kasi she can manage. Kaya pa niyang maglakad. Panahon ng pandemic, mayroon tayong mga online, live, sa Central Church, dito, nag-live din tayo. Marami pong nagla-live online nung panahon na yon, pero hindi po siya minamahal. Nagre-rely sa online. Lumulusot pa rin sa checkpoint. Dumadalo dito. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sikrito ng isang Kristiyano, bakit mahahaba ang buhay natin. Everybody say praise the Lord. Hindi po sa kinakain yan. Sabagay, may contribution din ang pagkain. Kung anong kinakain mo. Pero kahit nag-ingat ka, wala ka namang Diyos, wala rin. Sabihin natin, granting without admitting, aabot ka ng 120 years old. Tapos pagkamatay mo, sa impyerno ka pupunta. Baka magsisi ka pa sa impyerno, no? Sabi mo, ang tagal-tagal kong nabuhay, impyerno pa rin, pala ang bagsak. Sana namatay nila kung mas maaga. Kasi ganun, sa haba ng buhay, tapos bagsak impyerno. Wala ka talagang panahon mag-isip na mayroon palang buhay after death, life after death. Amen. Sa paglilingkod natin sa Malapinon, hindi natin pwedeng haluan po ng biro, minamahal. Kasi hindi po biro ang dagat-dagatang apoy. Everybody say praise the Lord. Lalo na sa mga kabataan. So huwag po niyong isipin na hindi applicable sa inyo ang banal na kasulatan dahil kayo ay nasa Generation X o millennial age o digital age. Wala pong pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan, ang sinabi ng mahal na Panginoon, lalakad tayo ayon sa kanyang katwiran. At paano natin malalaman? Basahin natin ang banal na kasulatan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sa unang Juan 2:16, ito naman ang nakasulat. Dito'y unang Juan 2:16, kunana dito'y tagtaod ti lubong, amin nga da dito'y lubong, akas iti kinadirep, ti mata ken kinapalangguad, saan da nga agtaod iti Ama. Amen. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Amen. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. For all that is in the world. The lust of the flesh. Yung kagustuhan ng laman. Amen. Marami pong kagustuhan ng laman. Mayroong addicted sa bisyo, mayroon namang addicted sa pagkain, mayroon namang addicted sa mga laro-laro. Natutuwa ka, anak ko, talagang hindi katulad sa kapitbahay ko na anak ng kapitbahay, kahit saan-saan napupunta. Yung anak ko nasa kwarto lang talaga, ang bait-bait. Maya-maya, gulat ka na lang, biglang tumirik na ang mata. Wala na palang kain-kain, wala nang tulog-tulog, puro laro na lang sa cellphone, na anemic na pala. Amen. Kung mayroon din akong pinuntahan na demon possessed. Bigla na lang nagsigaw-sigaw. Ano bang ginawa nito? Wala lang, nasa kwarto lang siya. Yan pala.
Marami na siyang mga pinanood siguro, mga horror-horror o ano ba yung mga pinapanood. Hindi na nga siya pupunta sa cinema. Papunta ka pa sa cinema, nasa kamay mo na. Amen. Everybody say praise the Lord. Lalo na kung may internet sa bahay. Libre. Libre. So, sabi dito minamahal, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes. Lust of the eyes. And the pride of life is not of the Father, but is of the world. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhat. So, yan ang dahilan na may mga Kristiyanong hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod. Hindi sila maingat. Hindi sila maingat. Even the very elect, kahit yung makikita mong talagang naluto sa salita ng Diyos, pag hindi ka maingat, pwede kang mahulog pa rin sa bitak na gaaway. Amen. Kasi si Satanas, hindi po siya nagpapakitang may sungay at may buntot. Si Satanas, nagpapakita po siya naka-Amerikana. Ang ganda, tangos ng ilong. Guwapo, guwapa. So talagang malinlang ka. Nung na-assign ako sa Singapore, that was 2015 yata yun. Na-assign ako sa Singapore, 2016. Na naginip ako minamahal. Ang ingay sa labas. Ang ingay sa labas. So, sumilip daw ako. Ang mga tao, hawak-hawak nila yung cellphone. Ganun, sa taas. Pag tingala ko, parang bulan na napakalaki na parang lumutang siya na bawat ikot niya, nagkumikislap ng iba't ibang kulay. So, talagang pagtingnan mo, maingganyo ka talagang dukutin yung cellphone mo at i-video. Ang ganda talaga. Pag bawat ikot niya, kanto-kanto, may mga ilaw, kumikidlap, parang mga diamante. Paglapag sa lupa, biglang nagitao. Lalong nilapitan ng mga tao kasi ang gwapo niya. Sumigaw yung mga tao, si Lucifer. Si Lucifer. Talagang binidyo na. Pagtingin ko, ang gwapo. Kasi nung sinigaw si Lucifer, ang nasa isip ko, may sungay at may buntot. Pagtingin ko, ang gwapo, matangkad. Parang mga 6-footer o mas matangkad pa doon. Smiling siya. Talagang nilapitan siya ng mga tao. Ako, hindi ako lumapit. Lucifer nga eh. Nakagising ako. Ano kaya yun? Ano kaya yung sinabi nila? Na, bakit na naginip ako ng ganon? Tapos, habang nagpupuri kami, may tumawag. Brad, bakante ba kayo mamayang hapon? Bakit po? Mayroon tayong pupuntahan. Tapos ang puri. Mayroon kaming pinuntahan. Kung ano yung nakita ko sa panaginip, yun ang nakita ko. Iba't ibang ilaw, pumasok kami sa isang lugar na iba't ibang ilaw, gano'n. Yung parang light effects, parang gayon. Tapos may mga isda, mayroon pang mga isda doon sa lakaran mo, parang naglalakad ka sa tubig, pag inaapakan mo, tumatakbo yung isda. Bakit kaya yun? Pero lights lang yun, lights effect lang yun, simento lang yun, parang yung inaapakan namin, parang tiles lang, pero mayroong ilaw doon na nakafocus doon, tapos para siyang naglakad ka sa ibabaw ng dagat at daming mga isda, pag inaapakan mo, biglang takbo. Hindi matamaan sa paa, biglang tatakbo. Grabing technology, no? Grabing technology. Sabi ko, ganun pa. Ang kaaway, inaaliw ka sa mga technology. No? Tapos mayroon kaming pinuntahan. Sabi, mamis, yung parang, sa Egypt, makita mo sa Egypt, yung pyramid. Di, nakalinya yung mga tao. Pasok kami. Habang tagal, mga ilang oras yun. 2 oras yata.
Daming tao naglinya. Ano kayong mayroon? Pagpasok namin doon sa pinaka bungad, may nagsalita, umalingaw-ngaw. I am the owner of your soul. I am Lucifer. Naku, sabi ko, hindi ka na maka-U-turn. Nasa kwan ka na eh. Nasa bungad ka na. Tapos pagdating doon, upo ka. Pag upo, tapos talagang parang impyerno talaga yung dinaanan namin. So, ikot-ikot yung aming inupuan, tapos ang init, na pakiramdam mo init, biglang mayroong parang anakuda na susok, parang tuklawin ka, may mga kalansay. Within 45 seconds, ang beloved ko, 45 seconds, puro sigaw. Hallelujah, 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 hallelujah. Nakapikit siya. Puro sigaw. Ako naman, dinilat ko talaga mata ko, ano yung mayroon doon? Talagang pakita mo yung lava, yung parang dagat-dagat ng apoy, parang dagat ng apoy. Tapos mga bulkan na pumuputok. Talsikan yung mga lava. Ang init talaga, minumahal, ng lugar na yun. Within 45 seconds. Siguro kung nadagdagan pa ng ilang minutes yun, baka mamatay na ako doon. Sabi ko, yun pala yung impyerno. Mayroon naman kaming pinasok, kung yata yun. Parang langit naman. Pagsakay namin, tapos masalubong mo yung Saturn, Neptune, yung mga planeta. Tapos ang lamig. So ang ganda. Mga clouds. So, wow, heaven. Within 45 seconds din yun. Sabi ko, kaming technology, no? Talagang aliw-aliwin ka. No? Maraming mga technology. Pag hindi ka maingat, parang ilalayo ka sa Panginoon. So, salamat na tayo po minumahal ay iminulat ng ating beloved perish in the Lord, ng ating mahal na pastor, sa tamang aral sa Biblia. Yung mga temporary na mga lugar na yan, mapa-impyerno man o malangit yan, walang katumbas ang sinasabi ng Biblia. Yung genuine heaven talaga. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, sabi po dito, minumahal, huling talata. So, we must not love this ungodly world system, identify with it, become attached to the things in it, or participate in its sinful pleasures and activities. So, we must avoid 3 major areas of sin: the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. No? I-avoid po natin lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ano po itong pride of life? Ha? Sama tayo, dalo. Ayoko. Wala akong bagong sapatos. Bakit? Sinabi ba ni Brother Benji na pag wala kang bagong sapatos, hindi ka makadalo dito? Hindi po yung isinusuot natin ang matters, no? Ang importante po yung puso natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So we must discipline ourselves and we must abstain from all appearance of evil. Huling 2 talata. Unang Korinto 9:24 hanggang 27 at unang Tesalonica 5:22. So 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27, kindly. Kuna na ito yung unang Korinto 9:24 hinggan 27. Kuna na ito eh. Sa nyo kading amu nga itilumba, agtaray amin dagiti tumataray,
Ngem may salaing ti makaawat iti gungguna. Sorry pa. Isu nga agtaray kayo tapno magun udyo ti gunguna. Usaren ti atleta ti panagpel iti bagina iti amin a panagsanay na aramiden da daytoy tapno maawat da ti balangat a madadael. Ngem agtaray tayo tapno mabalin tayo a maawat ti saan nga madadael a balangat. Ngarud sa anak nga agtartaray nga awanan iti panggep wenno dumaog at dumandanog iti angin. Ngem iturayak ti bagik ken aramidek at tagabu tapno kalpasan iti panangasabak kadagiti daduma siya mismo ket saan a maikat. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagpasensyahan mo si Brother Benji dahil hindi po Ilocano yan. Itawit po ang salita niya. Taga-Tuaw po yan, minamahal. Itawis ba? Itawit. Kasi yung salitang Itawis, yung dialect na Itawis, mahilig sila sa letter T. Lonet. Martet. Anong Merkulis? Merkulit. Hoybit din. Talaga naman. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So parang atleta, no? So kung gusto mo ma-master, sabi dito, for the mastery in temperate in all things. Talagang hindi ka padalos-dalos. Amen. Hindi ningas kugon. Alam mo yung ningas kugon? Pag sinisindihan mo yung kugon, nagniningas ka agad yan. Tapos mamaya patay na. Amen. So hindi ganon, minamahal, no? I therefore so run, not as an uncertainty, so fight I, not as one that beateth the air. O, parang hindi ako sumusuntok sa hangin, but I keep under my body and bring it into subjection. So kailangan kontrolin natin ang ating sarili na susunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Bagamat gusto ng laman, itong uso to eh. Uso. Uso yung, okay lang sa akin magpalda pero yung maiksi. Diba gano'n? O mainit ang panahon ngayon. Sa mga brothers sa mga kahinaan yan, makubad-hubad. O ano. So, hindi po yun, minamahal. Kailangan disiplinahin natin ang ating sarili na makasunod tayo para walang palo. Amen. So, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, nagsishare tayo sa iba, nangangaral tayo sa iba, tapos pagdating ng panahon, yung pinapangaralan natin, sila yung nakapasok, tayo hindi. Amen. Everybody say praise the Lord. Yung ating nabunga, silang nagpatuloy, ikaw hindi ka naman nagpatuloy. So natatamaan ka doon sa sinasabing may nauuna na nahuhuli, may nahuli na nauuna. Sabihin niya, nagpatuloy ka pala. Patuloy ka lang, maganda dyan. Pero sigurado ako dyan, hindi ka magtagal dyan, babackslide ka rin katulad ko. Huwag kang maniwala doon. Kanya-kanya ang kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody say, praise the Lord. Yung sinabi ko kanina, huling talata. Unang Tesalonica 5:22. Dito po sa unang Tesalonica, 5 talatay 22, Ilocano version, sabi, kunana dito, ket liklikan nyo ti amin akita, ti kinadakes. Amen. 5:22. 22. Abstain from all appearance of evil. Amen. Abstain from all appearance of evil. Ha? Hindi lang po sa panahon ng panambahan. Dito sa panahon sa panambahan, dito tayo tinuturuan at ang application dito ay hindi po sa sunod na pananambahan. Paglabas mo dyan sa gate at nandoon ka na sa bahay mo, yun yung application sa nalalaman mo sa itinuturo sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No? Hindi po kayo tinuturuan kung paano tayo magbihis, kung paano po tayo lumakad, kung paano po tayo magsalita. Hindi po kayo tinuturuan na para sa sunod ninyong dalo, ganun na ang gagawin nyo. Kung panambahan lang, yun ang ginagawa ng iba. Nagpapalda din sila, pero panambahan lang. Pag uwi sa bahay, hindi. No? Ang ibig sabihin, yung tinuturo ng kanilang mga ngaral, para lang sa panambahan. Sa Biblia, hindi po minamahal para lang sa pagtitipon. Ang tinuro dito, pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po kayo tinuruan para magiging tupa sa loob ng bahay-sambahan, tapos paglabas, mga kambing naman. Di ba? So, hindi ganon, minamahal. Yung itinuturo po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, doon ka masusubukan pag nandoon ka na sa labas. Nandoon ka na sa trabaho mo. Nandoon ka na sa eskwelahan. Nandoon ka na sa mga, kung ano yung anak ko nung nag-college, sabi ko, dito siya masubukan. Kaya pa, bigyan mo ako ng sulat, exemption letter sa PE. Binigay na ngayon ni Angel yung exemption letter sa instructor sa PE. Sanay na pala yung instructor na yon, halos hindi na binasa. Go to the dean. Pagdating sa dean, binigay yung exemption letter. Sabi ng dean, marami na akong natanggap na ganito. Hindi naman totoo to. Hindi naman totoo to. Nagsusuot pa rin sila. So nalaman ng anak ko, na yung palang mga binibigay kong exemption letter, hindi pala totoong sinunod yun. Kasi, stricto yung mga professor eh. Pagbalik niya, pinagtatawanan siya ng classmates. Hindi lang classmates, kasi pag bagong enroll ka lang, lahat ng mga nag-enroll sa subject na yun, nandoon sa gymnasium. Wala. Sinabihan pa siya na, why not build your own school? Kung hindi kayo susunod sa batas ng eskwelahan, di gumawa kayo ng sarili nyong school. At doon implement yung batas nyo na sinasabi nyong bawal. Dalo pa rin siya, minimal. Atin pa rin siya. Atin pa rin. Siya yung nagiging center of attraction. Pinagtatawanan hanggang dinala niya sa prayer. Sabi nung kanyang instructor sa PE, tinanong ko yung beloved husband ko patungkol sa problema ng estudyante na hindi makakasunod sa uniform. Sabi doon ng kanyang
beloved husband, respect their faith, yung pananampalataya niya. So sabi niya, bigyan ko ng exemption, siya lang. Kasi siya lang yung tumayo eh. Yung iba takot. Siya lang. Kung mayroon pang lalapit sa akin, hindi na. Siya lang ang bibigyan ko ng exemption. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, tinanong siya, anong course mo? AB English po. Ganito na lang. Kasi nag-doctorate siya. Ongoing yung thesis niya sa doctoral, PhD. Tulungan mo na lang ako sa thesis ko. Paki-correct na lang yung aking thesis, yung grammar. So, binigyan siya ng special assignment. Paglabas sa grado, siya pang pinakamataas sa grado. Diba? So, hindi ka pabayaan ng Malapinon. Tutulong lang ang Malapinon sa iyo pag tatayo ka sa pananampalataya mo. Hindi yung sitting pretty, Lord, pag hindi mo ako tulungan, Lord, hindi ko na masunod. Papahiyain ka muna. Sabi nga ng mga pastor, pagalitin mo, Brother Danny. Basahin mo to kay Robot. Nagalit? Opo, mga pastor, pagalitin mo pa. Kasi pag hindi sila magagalit sa atin, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo yan. Ibig sabihin, ilalagay ka muna sa alanganin. Amen. Mapapahiya ka muna. Dudurugin mo muna yung pride of life. Na parang walang-wala ka ng mukha. And then, nandyan ang kamay ng mahal na Panginoon. Ipakilala ka ng Malapinoon sa pangkalahatan. Huwag niyong galawin yan. Naglilingkod sa akin yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin mahal na Panginoon. May na mahal. Hallelujah. So, napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga challenging, no? Sabi nga ng mga anak ko pa, wala ka bang Bible study na challenging? Sabi ko, ano challenging? Yung bang maglalakad tayo sa ilog, matutulog tayo sa tabi ng ilog, papasok tayo sa mga lugar na alanganin, yan, mas maganda yun pa. Challenging. No? Nakaka-challenge. Nakaka-revive. No? Hindi comfort zone. Hindi po na-discover ng iba yon. Hindi po na-discover ng ibang mga leader ng reliyon yan. Kung bakit ang malapastor nag-ayuno ng 40 days at itinaya niya kanyang buhay, pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Napakadelikado. Ang Abu Sayyaf na mismo nagsabi, bakit kayo pumasok dito? Impyerno tong lugar namin. Mga demonyo kami. Sabi nung mga Abu Sayyaf, mga demonyo sila. At ang lugar nila, impyerno. Ganon din ang sabi ni Governor Abdul Sakortan. Ganon din ang sinabi ng sundalo. Yung brigade commander ng Philippine Army. Yung provincial director ng Philippine National Police. Ang papasukin nyo ba a place of no return? Pero bakit pinasok ng mahal na pastor? Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Pag tayo'y lumalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon, lumalakad tayo sa kabanalan ng Diyos, 100% wala pong agam-agam yan. Di po tayo nagbaka sakali. Sigurado tayo. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Lapit po sa harapan lahat ng mga baguhan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang mga tao, akala nila, ganun na lang, normal lang. May gera, tapos ang gera. May bagyo, tapos ang bagyo. May lindol, tapos ang lindol. Parang normal. Hindi nila alam, may Diyos pala na nagkokontrol sa lahat ng bagay.
May Diyos na nakatingin sa bawat isa sa atin. Lapit po sa harapan lahat ng mga baguhan. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang kalaga, saan ko laging inaasal. Hallelujah! Sa tuwin ay marana, saan ko pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinanap. Kalakasan mo'y laging nakita. Hallelujah! Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Hallelujah! Sa pagsikat nagliwanag, pag-asa'y nahintay, pagkat pangako'y kalagdasan. Lord Jesus, hallelujah, praise the Sa Lord. nagtitiwala sa'yo, sabi sa masama pagsamba, presensya mo umalang. Lord Jesus, hallelujah. Nasa tayong kalagitnaan ng presensya ng mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw Amen. Praise the ang Lord. kalaga. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Saan Purihin po natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa tuwin ay marana, saan ko pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Hallelujah. Ang kalakasan mo'y laging
pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Muli ka sa nagtitiwala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa amin sama-sama magsama, presensya mo'y bumababa. Sa amin naging mananatili. Sa amin laging mananatili. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa mga baguhan at sa ating mga beloved viewers na mayroon po kayong kasama dyan na hindi pa isinuko ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon. Ngayon po ang oras, ngayon ang panahon. Hindi po natin hawak ang bukas, minamahal. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Roma 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Repent and be converted para darating ang kaginhawaan ng buhay mo. 3:19 ng mga gawa. Acts chapter 3 verse 19. And be baptized in the name of Jesus Christ. Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad at mahugasan ang ating mga kasalanan. Acts chapter 2 verse 38. At sa Mateo 3:11, pang-4, Diyos nang gagawa, tayo ay babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu. Itaas mo ang inyong mga kamay at sumunod ka sa panalangin ito. Lalo na po minamahal. Kasama na po yung ating mga beloved webcast viewers na mga kasama nyo dyan na nanonood na hindi pa tumanggap sa mahal na Panginoon, minamahal. Sumunod ka sa panalangin ito. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na kinapakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita. Na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10, aking mamahal sa buhay. Ako yung maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Isus sa lahat na tumanggap sa mahal na Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila sa pagmamahal sa buhay. Pagalingin mo rin mahal na Panginoon kanilang mga karamdaman. In Jesus' name, I pray. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpakan ng mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Halimbawa, sakit sa puso, diabetes, high blood, cancer, o bisyo, paninigrilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, palayasin po natin yan, mga demonyong, mga bisyo, mga karamdaman na yan, minamahal. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pa malapit noon sa pagdalangin namin kagalanggalan at minamahal na Pastor Ron Sanmeda sa pong panalangin ng beloved children of our beloved Pastor God. Hallelujah. Sama-sama kaming humingi ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mamay naisip na gawa na banggit ng aming mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan. Sa mga kahinang na pagbigyan, patawarin mo yung mga mahal na Pinoon. Gawin mo ang kaming karapat dapat sa iyong banarapan, mahal na Pinoon. Ng aming pong mga dalangin, ang aming pong mga hinaing, mahal na Pinoon, makaabot sa iyong trono sa kalangitan. At aming sama-samang sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood,
diabetes, cancer, di mo sa incurable sickness and diseases, di mo sa pagkaparaltiko, hallelujah, demonyo ng karamdaman, demonyo ng mga bisyo, hallelujah, pagsusugal, panigarilyo, pag-inom ng alak, cast out in the mighty of Jesus. Sickness be healed right now in the mighty of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po tayong sumigaw habang tayo tatalon ng 3 beses. Isigaw po natin sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mabait